Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Agoy. Meron na hong nasisiraan at tinotopak na ho. Representative Irice binulugar na napapraning na ang kampo nila dahil hindi nila mapigilan. Si BP Sara. Talagang mapapraning kayo lalo na pag upo. Sigurado kayo, back to you is waving. Si rhinitis, hindi na tumigil-tigil. Representative Irice, binulgar na ho na merong mga ilan dyan, talagang desperado na. Gustong talunin si BP Sara, hindi kakayanin dahil ang ratings lang ng babaeng ito ay 2.4. Tapos maghahanap pa kayo ng katandem nyo. Mga unggoy, di kayo mananalo. Ang sabi ng universe, babae, matino, babaeng magaling, babaeng mapagkakatiwalaan ang uupong presidente sa 2028. Hindi sinabi ng universe na babaeng kulang-kulang, babaeng may topak, babaeng may sayad, at babaeng taga-mountain. Walang sinabing ganun. Ipatawag ang mga bersamin para magkaalaman. Yan ang banat ni Congressman Irice. Tama nga naman. Kung halimbawa, may napapag-usapan, yung bagman, bakit hindi nyo patawag sa Blue Ribbon? Ayan ang problema sa Blue Ribbon eh. Talagang mawiwindang ka dahil pagtatakpan na naman siguro ito, di umano. Kasi yung bilyon-bilyong mali-malita na na-involve ng pangalan, ni minsan hindi nyo nakita humarap dyan sa Blue Ribbon. Minsan hindi natin nakita nagsalita sa media at dinepensa ng sarili. Di ba? Pero pagdating sa mga Duterte, andyan sila, ang dami, nagkukumpu-kumpulan. Pati yung mga alagad nila na taga-mountain at yung mga congressman na Dorobo, magkakasama sila. Pasok muna natin to. Medyo Sa bawat kilos at pahayag ng tinatawag na dilawan at kakamping, laging ipinapakita sa publiko ang larawan ng pagkakaisa, organisado, at matatag na oposisyon sa kampo ng mga Duterte. Ngunit sa likod ng mga press statement, forum, at sabayang panawagan, unti-unting lumilitaw ang mas malalim na katotohanan. Ang ipinapakitang lakas ay hindi nangangahulugang tunay na buo ang hanay. Sa loob mismo ng kanilang grupo, may umiiral na bangayan, pagdududa, at pag-uunahan ng interes. yan na Lalo na sa sinasabi natin eh. Itong pagmumukha na ito yung mga may interest, ha? Itong sa kaliwa, may interest din yan. Kasi tumakbong vice president ito si Matching. Tumakbo to, talo. Ito yung pinantapat kay BP Sara. Ngayon, may interest din na maging presidente, itong babae. At, yung magkatabi na inuungkat, at pilit, kita nyo, talagang magkakasama na sila. Diyos ko po, Teleni, ang sarap-sarap ng buhay mo dyan sa... Gusto mo pang maging... Wag mong pilitin. Masasayang. Ang mga pera nyo. Masasayang. Bakit? Si BP Sara kahit walang pondo yan, aarangkada ang kandidatura niyan. Taong bayan na maglulukluk dyan. Kayo, kailangan nyo mamudmud ng kaperahan nyo. Para lang manalo kayo. Di ba? Kailangan yung gamitin ng mga resources nyo. Kung meron man kayong resources na, sabagay, marami naman silang resources eh. Yun nga lang, kahit gamitin nila yon sa pangampanya o mamudmud man sila di umano. Sinabi ng universe, babae magiging presidente. Ayun na, si BP Sara na yun. Tuloy. tuwing nababanggit ang posibilidad ng isang Sara Duterte Ayan presidency. na.
Naglabas ng matapang na pahayag si House Deputy Minority Leader Congressman Edgar Erice Ayan, matapos niyang igiit na ang ilang miyembro ng civil society at mga kaalyado niyang dilawan ay inuuna umano ang takot sa posibilidad ng isang Sara Duterte presidency, kahit pakapalit nito ang pagsasantabi sa katotohanan. Ayon kay Erice, dahil sa pangamba sa posibleng pamunuan ni VP Sara, may mga sektor na umano'y handang isakripisyo ang prinsipyo at pagiging patas sa pagtalakay ng mga isyu, lalo na sa usapin ng umano'y korupsyon sa gobyerno. Sa isang press conference, diretsahang sinabi ni Erice na kahit ang mga kasama niya sa civil society at sa dilawan ay sobra ang takot sa isang Sara Duterte totoo presidency kaya naman. mas pinipili nilang isakripisyo ang katotohanan. Totoo yan. Para kay Erice, hindi makatwiran na manaig ang personal at politikal na interes kaysa sa pagbibigay ng tapat na pagsusuri sa mga isyong kinakaharap ng bansa. Aniya, dapat unahin ang katotohanan kaysa propaganda upang hindi malinlang ang publiko. Totoo yan. Kasi itong mga grupo na ito, propaganda lang lagi ang iniisip. Kunyari may tutulungan, kunyari ganito ganito, kunyari, pero pansariling interes. Ngayon, kita nyo, nagwawarlahan na sila. Magkakasama yan, ha? Oh. Siguro, ang intention ng isa, tsaka yung isa, ay magpresidente. Yung dalawang babae dito sa picture. Si Virus at tsaka si Ate Lenny. Siguro ang intensyon hindi man natin sigurado, ha. Ito pa ay parang umuugong-ugong. Pero yung babae, si Virus, presidente na ang hangad niyan. Baka yung isa gusto rin. O kaya inuudyukan. Sige na, tumakbo ka na. Kahit nananahimik na sa Bicol, sa LGU, may nag-uudyok pa rin. Sige na, tumakbo ka na. Medyo, ikaw yung pwede pang tapat kay Bibi Sara. Ha? Tatapatan niyo si Bibi Sara? Nanloloko ba kayo? Nahihibang na ba kayo? Tatapatan niyo si Bibi Sara? Ano kakainin yung boto? Diba? Saan kayo kukuha ng boto? 33% versus 2.4 versus 3. Anong? Diyos ko po, Karodi. Saglit lang po, Diba? Sipin nyo nga yun. Malayong malayo ang 33% sa 3%. Anong abante gagawin mo dyan? Baka yun, nauudyukan nga ito. Ngayon nagkakaroon na sila ng hindi magandang samahan. Tapos yung mga lalaki parang gustong yung magkatabi, si Bongbong, saka Kiko, si Kiko. Tumakbo na yan eh. Di ba? Lahat talo. Ito si Bongbong, baka naghahangad din. Agoy. Talagang mga silipan talaga dyan, mangyayari. Pasok. Binigyang diin din ng kongresista na mahalagang panatilihin ang integridad sa diskursong pampolitika, lalo na sa gitna ng patuloy na tensyon at paghahati ng opinyon ng mamamayan. Kung mapapansin, ang sinasabing pagkakaisa ng mga dilawan ay isa umanong ilusyon lamang. Wala yan. Isa sa mga madalas na binabanggit bilang patunay nito ay ang naging galaw ni Antonio Trillanes, kung saan halos lahat na lamang ng isyu ay iniuugnay kay VP Sara Duterte. Kamakailan, ibinahagi niya na may matinding agam-agam daw ang ilang miyembro ng militar sa kakayahan ni Sara Duterte na pamunuan ang bansa. Ayon kay Trillanes, hindi lamang ang umano'y pro-China na posisyon ni Duterte ang dahilan ng pag-aalala, kundi pati na rin ang kanyang katinoan. Takot nyo lang. Kaya kayo, gumagawa kayo ng paraan. Talagang pinipilit nyo yung sarili nyo kahit hindi naman kapilit-pilit. At gumagawa kayo ng mga pagkukwento, gumagawa kayo ng istoryahin nyo, na mayroong dinorobo si Bibi Sara. Ganyan ang mga banat nila eh. Pati yung issue kay Madriaga, hindi naman kilala si Madriaga, napapasok dito at kinukonekta nila kay Bibi Sara. Ganyan ang mga galawan ng mga takot na sa 2020. Di ba umamin na nga ito? Oo. Na pag hindi raw si Bibi Sara mapasibak ngayong 2026, tapos na ang karera. Totoo naman. Buti alam mo. Nakakaawa itong mga ito. Ang dami nila, no? Pag tignan mo, imaginein mo, halos kalahati sa Kamara bumanat kay BP Sara. Sa Senado, halos kalahati din bumanat kay BP Sara. Tapos yung mga bayan-bayan, napakadami nila. Sinamahan pa ng mga madre. Sinamahan pa ng mga
gumagamit na Padre Damaso. Oh. Tapos nagsasama pa sila ng mga bata-batuta sa kalsada. Yung mga taga-mountain na binaba nila sa kalsada at nagsisigaw, agoy, agoy, agoy. Hindi nyo kakayanin ang sinabi ng universe. Babaeng presidente na magaling, marunong, may dignidad, at matapang. Yan ang sabi ng universe. Oh, wag nyo na ipilit ang sarili nyo. Oo, iiyak lang kayo bandang huli. Ipatawag ang mga bersamin para magkaalaman. Oh, sabi ni Representative Rize. Ito yung usapin ng bagman. Pakita sa akin ang mga text messages, merong ibang issue, not just the campaign, pero may mga national issues na pinapatrabaho si Presidente kay Yusek Bersamin. So, kung hindi totoo to, di patawag. Kung totoo o hindi to, malalaman natin kung papatawag ng Senado si Yusek Bersamin, si E.S. Bersamin. Di ba? Patawag lang para magkaalaman. By the way, ni-reveal yan ni Congressman Tino February 9. Ano nung date na ngayon? February 16. Narinig nyo ba na nag-deny si Yusek Bersamin? Narinig nyo ba na nag-deny si E.S. Bersamin? Hindi sila nagde-deny. Si Leandro Libiste ba nag-deny na inausap niya kaming 5 congressman? In 4 occasions, nagharap-harap kami. At ipinakita niya together with 4 other congressmen. So, it's worth investigating. But it seems that Senator Lacson is committed or had committed not to investigate the Bersamins. So, Yeah. sin of omission. Congressman, kung gano'n, cover up talaga. Cover up. Yan na. Complete cover up. Yes, and a cover-up will require a series of cover-ups. Kaya hindi po matatapos ito. At kung hindi natatapos dito, sino tatamaan? Yung ekonomiya. Tatamaan ang ekonomiya, sino tatamaan? Yung pinakamahihirap nating mga kababayan. Ano reaction nyo? Totoo yung sinasabi nito ni Congressman ni Congressman Erice. Hindi, parang wala eh. Parang wala lang dito sa chairman ng Blue Ribbon na yung mga issue na ito na pwede silang manindigan na paimbestigahan. Walang ganun. Wala silang hindi sila agresibo na malaman ang katotohanan. Kahit tumbok na kung sino yung bagman. Tumbok na kung sino pinadadalahan. Tumbok na yung kumakamal ng pera-pera. Bilyon-bilyon, trilyon-trilyon. Tumbok na. Pero sila patay mali siya. Bulag, pipibingi. Bakit? Natapala na siguro di umano yung mga galawan nila. Kahit nakikita at naririnig na nila, parang wala lang sa kanila. Go with the flow. Baka ganun. Siguro, sabi. Di umano. Tuloy. Headline nyo sa mga dyaryo, sabi yung Senate Blue Ribbon Committee, hindi daw kayo imbitahin for the investigation. Na chismis lang daw yung sinasabi nyo. Well, hindi po chismis kasi yung 5 congressman, inimbita ni Congressman Libiste. Pinakita sa amin yung files na naglalaman ng text messages between the President and Yusek Bersamin. Nako. Nandun Okay. po, nakalagay doon, 7 billion. Nag-report siya kay Presidente, natanggap na lahat ng 7 billion at 7 March billion? 24 po yun, 2025. At susunod niya yung kwenta kung saan-saan napunta yon. At may mga napunta doon sa mga kandidato na alyansa, 11. 12 po yung kandidato na alyansa, 11 yung nabigyan. Lahat po nabigyan. Grabe. So including Senator Lacson. Kaya naman pala, utang na loob. May nabigyan naman pala eh. O pinondohan talaga para maging sunod-sunuran. Baka sila ang nagpondo. Pinatakbo para maging alyado, sila ang gumastos, ginawa ng kwento. Pati pagka Blue Ribbon, sa kanila na lahat. Wow, sarap. Sa inyo lang umiikot ang batas ha. Kaya yung bulagi ng batas? Ganun ba yon?
Aray ko po, Pilipinas, babangon ka pa? Oh, babangon 'yan 'pag si VP Sara na ho ang nakaupo. Pero sa ngayon, totoo 'tong mga binubulgar dito, ha, hindi ho 'to kuwento. Siguro nabigyan, para sige tumakbo ka para sa'kin, para 'pag nagkaroon ng problema, ikaw ang tagapagtanggol ko. Agoy, 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 agoy. Di ba? Senator Lacson and Senate President Tito Soto nabigyan. Naku, Alam ko na hindi naman nila alam kung saan galing yon. Kaya walang problema doon. Natural lang naman na yung mga national candidates sinutulungan ng kanilang mga kapartido. pinondohan So, pala, no? may napunta kay Andrew E. 68 million talent fee. At yan ay dumaan lahat kay Congressman Toby Chanco. Ang ginawa ko, pinunta ko si Kong Toby. Dahil kaibigan ko naman yan. Tinanong ko siya, totoo ba yan? Sabi niya, totoo. May salita dito, no? Totoo. Na may, sabi niya nga, tinawaran ko nga yan si Andrew E. Nagpatawad ewan ko bakit 68 billion pa rin yun nakalagay na nagbibiro sa akin Grabe, no? si Kong Toby. So, hindi ko alam, pero kasi na parang out na siya noon sa umalis na siya noon sa. So, ibig sabihin, ito pa lamang ay worth investigating na. Dahil may facts eh. Di ba? May facts. These are facts. Pangatlo, yung pinakita sa akin ang mga text messages, merong ibang issue, not just the campaign, pero may mga national issues na pinapatrabaho si Presidente kay Yusek Bersamin. So, kung hindi totoo to, di patawag. Kung totoo o hindi to, malalaman natin kung papatawag ng Senado si Yusek Bersamin, si E.S. Bersamin. Di ba? Patawag lang. Para magkaalaman. Tama. By the Alaman. way, ni-reveal yan ni Congressman Tino February 9. Ano no date na ngayon? February 16. Narinig nyo ba na nag-deny si Yusek Bersamin? Narinig nyo ba na nag-deny si E.S. Bersamin? Hindi sila nagde-deny. Si Leandro Libis, diba, nag-deny na inausap niya kaming 5 congressman. In 4 occasions, nagharap-harap kami. At pinakita niya together with 4 other congressmen. So, it's worth investigating. But it seems that Senator Lacson is committed or had committed not to investigate the Bersamins. So, scene of omission. Congressman, kung gano'n, cover up talaga. Cover up. Complete cover up. Yes, and a cover-up will require a series of cover-ups. Kaya hindi po matatapos ito. At kung hindi na natapos dito, sino tatamaan? Yung ekonomiya. Kung tatamaan ang ekonomiya, sino tatamaan? Yung pinakamahihirap nating mga kababayan. Kwan lang to ha, question. Buhay po ba si Cabral? Ay, wala po akong alam doon. Wala po ako. Anyway, can I change the subject? This is China. Kasi yung kakaroon ng issue ngayon sa Congress, no? I mean sa Senate, with regards to... So, ibang issue na yan. Ganito tayo. Himay-himay natin. Kaya pala siguro, mapagmahal itong dalawa, yung Senate Echecabo at itong si Pinky. Kaya pala ganun ang love na love nila si Pangulo. Ano? Sinabi rito nakatanggap mula doon sa 7 billion. Pero alam nga natin 8 billion yun eh. Nakatanggap. Sinabi rin doon, harap-harapan, sinabi-sabi sa video na nakinabang. Ibig sabihin, nung eleksyon, pinondohan. Magkano kaya? Kaya naman pala, may utang na loob, Siguro sabi nung eto pondo tumakbo kayo midterm. Ito. Ako bahala. Gawa tayo kwento. Agoy. Nakwentuhan tayo. Totoo nga. Totoo ang lumalabas sa hula. Na sila talaga.
meron talagang nangyayaring hindi maganda sa gobyerno. 'Pag namumuno ang isang OGAG, at walang katinuan ang kanyang pag-iisip, asahan mo windang-windang ang gobyerno niyan. Pero 'pag matino ang namumuno kagaya ni Tatay Digong, asahan mo maganda ang gobyerno. Maganda ang gobyerno yung kay Tatay Digong. Ngayon nga may binabalita na dito yung mga project na nasimula nung panahon ni Tatay Digong, walang pondo ngayon, napunta saan program. Ang saklap, 'di ba? O mapunta tayo sa issue ni ex Aguirre, ni ex Chief Justice Aguirre, oo, sa role dito ni De Lima case. Ano meron? Wag mo na 'yan. Dito muna tayo mapunta sa sa dalawa pala 'to. Dito sa isinama ko para mukhang credible ng kaunti ang common plan. Oo, ito alamin natin 'to. Ang hirap talaga 'pag may rhinitis ka. Pasok. Ako ay inaakusahan Yan. tungkol doon sa pagiging abogado ko ni President Duterte noong 29 and 2010. That was 15 or 16 years ago. Tagal na. Ngayon ko lang, at ikalawa, yung pagiging secretary ko ng Department of Justice. Yan. Para maging kapanipaniwala, katulad ng sinabi ko, ang charge against Duterte ay dapat magkaroon ng common plan, and then sa common plan na yan ay dapat kasama ang Department of Justice. Kaya siguro sinama ako dyan. And since even kay completely innocent dyan, isinasama ko dyan para maging credible ng kaunti yung kanilang common plan and magamit nila kay President Duterte sa trial ni President Duterte. Yan. Bilang po kayo doon sa 8 individual o personalidad na binanggit po doon sa ICC prosecution na indirect co-perpetrators. Attorney, unang-una sa lahat, ano ho bang naging reaction po ninyo? Kayo ho ba'y nabigla o expected na ninyo itong ganitong mangyayari po sa inyo? Well, talagang akala ko hindi seryoso yun eh. Actually kasi wala akong kaalam-alam dyan sa kanilang akusasyon sa akin. Kaya noong nakaraang taon, about September, Yan. naririnig-rinig ko na yan, but heavily redacted yung kanilang release na ginawa sa ICC. Kaya hindi mo malaman kung anong ibig sabihin nila ngayon. Ngayon, sinabi nila, nagpalabas daw sila ng lesser redacted, so nababasa na. At parang ang ako ay inaakusahan tungkol doon sa pagiging abogado ko ni President Duterte noong 29 and 2010. That was 15 or 16 years ago. Ngayon ko lang, at ikalawa, yung pagiging secretary ko ng Department of Justice. So yung una, inaakusan ako na ako raw ay naging abogado ni President Duterte. Ano ba masama na pagiging abogado? Actually, nag-exercise lang ako ng profession ko. At dito sa ating bansa, at least dito sa Pilipinas, walang hindi krimen ang mag-abogado ko o mag-lawyering ka Tama sa nga isang naman. kliyente. So Trabaho ng abogado yan. Kahit akusado, kailangan ipagtanggol. Kasi yan ang sinumpaan nila. Ngayon, magtitimbang na lang sa husgado kung sino yung paniniwalaan ng mga judge. Ito namang unggoy na bumabatikos, ito daw si ex-Justice Aguirre ay naging abogado ni Tatay Digong. Malamang! Oo, kailangan eh. Pero yung sinasabi na inaakusahan, nakasama siya doon sa mga JK na pinagsasabi nila, malabo. Mga utak, alam mo, mga utak biya talaga itong mga nag-aakusa na yan eh. Gumagawa lang kayo ng kwento. Kasi gusto nyo talagang pagtakpan yung issue ng flood control. Yun lang naman eh. Dinadabert nyo pa isa-isa, paunti-unti.
hanggang sa lumilipas na yung buwan, ilang buwan na ho. Nakalipas taon na yung pag-uusap sa Bacolao. Doon sa may malaking pera. Doon sa flood control issue. Taon na ho ang binibilang. Pero hindi pa nila naiimbestigahan, hindi pa nila napatawag, hindi pa nila naiharap. Oo, si Balulong sa Blue Ribbon o kung saan man. Ngayon, ito lumalabas ng issue. Kaya pala hindi mapalitaw, itong si Balulong sa usapin ng flood control. Eh ayun, sabi ni Representative Erice, nakinabang pala itong mga unggoy na ito. Pinondohan nung tumakbong eleksyon. Sino nagsabi yun? Ay, sa video, balikan nyo. Baka mamaya, sabihin nyo gumagawa tayo ng kwento. Hindi tayo gumagawa ng kwento. Ayun, sa video. Congressman Erice ay nagbanggit. O, tuloy. I don't know kung ano kanilang basihan dito. Ikalawa, noong ako'y Justice Secretary noong 2016 up to April Yan. 2018, wala namang akong kinalaman dyan sa war on drugs na yan eh. Yan sa kalam, mga tukhang na yan eh. Hindi ko alam yan eh. Pero sinasama nila akong pilit gawa ng para patunayan nila yung kanilang aligasyon, yung kanilang haka-haka, imbento, Oh. na meron daw common plan ang administrasyon ni President Duterte para lipulin or pairalin ng AGK against drug lords and even civilians. Wala po akong alam yan at hindi totoo yan. Actually, during my term as Secretary of Justice, ako pa nga nagdala dyan sa high-profile personalities na sina Kian De Los Santos, Yan. si Carlos Arnaiz, and si Kulot de Guzman. Di ba? Yan yung mga pinatay ng pulis noon, allegedly, because of their drug activities. So, what I did, tinawagan ko yung kanilang mga magulang, yung kanilang kamag-anak, at dinala ko lahat yan sa bahay pangarap sa Malacanang. Kita nyo? Kahit gumawa ka na ng mabuti, inuugnay ka pa rin, dito sa, may mga ambisyon kasi yung mga sumisira, lalo-lalo na, itong usapin ng ICC na to. Para naman siguro, mabudgetan na naman sila. Alam mo kaya maingay yung mga yan, lalo na yung abogadang babae? Oo, binabudgetan yan di umano. Hindi naman mag-aaksaya ng panahon yan kung hindi kumikita yan, agoy. Anong gagawin niya dyan? Diba, meron ho nagtutulak dyan. Para, lagi siya rin ang spokesperson eh. How much? Kaya yung tama sinasabi nito ni Secretary Aguirre. Wala akong kinalaman dyan. Inuugnay lang ako para maging credible ang kanilang mga plano. Pero, siyempre, pag tinanggihan ni Secretary Aguirre doon, ni DOJ Aguirre, sa dahig, pwede na mapawalang bisa. Pero, pag inaresto ito, sasabihin na naman ng gobyerno, hindi kami Interpol. Pwede niyong gawin, hindi kayo makipag-ugnayon. Ganun lang yun. Huwag niyo nang takutin ng tao sa... Ngayon, parang nalumalabas ngayon, parang nare-repeat na history. Diba? Inuunti-unti nilang patahimikin yung mga nagkakampihan sila. Bakit? Gusto niyo ba mamuno uli ng 30 years? Unggoy! Hindi mangyayari yun. Yung mga pangarap nyo na to continue, yung pag-upo nyo na napakatagal, malabo yun, malabo yun. Huwag kayong mangarap ng gising. Oo. Pag may tama lang kayo, doon kayo mangarap, Pero sa gagawin yung makatotohanan, mali. Maling-mali. At doon, na-meet nila si President Duterte. So, sinabi nila yung kanilang hinaing, and after that meeting, nakasuhan yung mga pulis na yan, nagkaroon ng trial, and alam naman natin na nakumbic lahat yan. And about a few months ago, the Supreme Court came out with a decision parang dismissing their appeal and affirming the sentence against them. So I've never been a part of this alleged common plan. Wala akong alam dyan. Nanindigan lamang ako na Trabaho. bilang Secretary of
the Department of Justice Tama. for 2 years. Opo. At baga sa madaling salita, during sa pagiging Justice Secretary po ninyo noon, attorney, tinitiyak po ninyo na may due process ang lahat, lalo na sa mga anti-drug operations. That's correct. Basta alam mo ang tungkulin ng Kung tungkulin ng usapin, ganyan. Kailangan mo gawin ng trabaho mo. Pero kung iuugnay ka naman sa mga bagay-bagay na walang katuturan para ma-divert lang yung usapan sa flood control, wag na ho kayong maniniwala sa mga utak biya. Lalong-lalo na yung mga humaharap dyan, mga spokesperson ng babae yun, attorney. Pero pangit, ano? Kaya kung umabot ka sa video natin ito, sabihin mo saan lugar ka, ha? Shoutout sa'yo ng bonggang-bongga. At syempre, wag mo kalimutan mag-like, share, subscribe. Hanggang sa muli. Bye-bye!